dear beloved, Boss Mike Cervera. Dang balita mga kapuso. Umpisa pa lang, magandang balita na, Argo. Kita niyo mga kababayan, paano mawawala ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos kung puro magagandang balita maririnig ninyo? Diba? Ito, tingnan nyo. Magandang balita mga kapuso. Cathy San Gabriel, tuluyan nang naalis ang Pilipinas sa tinatawag pong gray list. Kita nyo mga kababayan ko, gandang balita niyan. Bakit kanyo mga kababayan? Kasi nung panahon ni Digong, nabansagan tayo. Nasa listahan tayo ng gray list. Alam nyo yon mga kababayan? Gray list. Yan po yung listahan ng kung saan mga kababayan ay yung mga pera ni tawag dito, money laundering. Yan. Dito ho nilalabhan at dito rin ho nang gagaling yung nilalabhan. Vice versa. Ito na. Margo, okay lang ako. Kigil ako nitong si Ted Filon eh. Kasi talaga naman sobra na to eh. Talaga namang bias yan. Halata namang anti-Marcos yan. Pero mga kababayan, hindi naman uubra sa atin yan. Kung mandilin lang ka ng tao, mali na yan. Pero kung magpapahayag ka lang, iabante mo si Sara, iabante mo si Digong, okay lang yan. Wala mong problema yan eh. Bakit to? Ginagawa rin naman natin yan. Diba, Argo? Okay lang yan. Si Argo nga, inaabante si Sara eh. Okay lang yun. Bakit? Ganun din naman yung ginagawa natin eh. Pero yung manlilin lang ka na ng mga tao sa mga pag-aanilisan mo kuno, mali na. Hindi na ho tama. Kalay. Eto na, good news. Magandang balita mga kapuso. Cathy San Gabriel, tuluyan nang naalis ang Pilipinas sa tinatawag pong gray list. Ano yung gray list? Pakipaliwanag. Ano daw yung gray list mga kababayan na magandang balita at nawala na tayo sa listahan? Eto na yan. Ang International Task Force kontra Money Laundering. Ibig sabihin, hindi na kasama ang Pilipinas sa mga bansa na kailangang bantayang maigi dahil sa money laundering, terrorist financing at iba pang banta. 2021 nang maisama ang Pilipinas sa tinatawag po na gray list. 2021 na isama, bakit kanyo? Eto paliwanag ko sa inyo. Pakinggan nyo maigi. Kasi mga kababayan, kung hindi nyo maalala, yung 2021, panahon na yan, nang paalis si Digong tulad ng sinasabi ni Ted Filon. Paalis na ho ng kanyang posisyon. Diyan ho naglitawan yung money laundering. Diyan ho naglitawan kung saan-saan. May pumapasok, may lumalabas na malalaking pera. Nilalabhan po nila yung mga ninanakaw nila. Kaya ho mga kababayan, sa dami ng ninakaw ng mga Duterte, ayan, kita nyo, napunta tayo, napatala tayo, saan? Sa gray list. Yan yung mga listahan ng mga ng mga money launderer. Di po ba? Nagigets nyo po ba? Nung panahon ni Digong, nasama tayo saan? Sa mga bansang, money launderer. Maraming mga launderer. Bakit? Nilalaban nila yung mga pera para maging malinis daw kahit galing sa nakaw. Yun po yun. O ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong, walang ganon. Bakit? Wala na ho. Hindi na huubra yung mga ganong mga ginagawa. Nung panahon lang ni Digong yan nangyari. Makikita nyo mga kababayan. Grabe. Una nang sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remoloña Jr. noong nakaraang taon na maaalis sa gray list ng Pilipinas ngayong 2025 matapos matugunan ng bansa ang mga akbang para maalis sa listahan. Kita nyo mga kababayan, tinugunan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos lahat yan. Ibig sabihin po mga kababayan, nakontrol lahat yung paglalaban nila ng pera na yan. Kita nyo? Biruin ninyo, kung trilyon-trilyon nga naman, yung mga kababayan, nilalabas ng mga yan. Kasi mga kababayan, pag nalabas na nila yan, mga kababayan, napakadali ng linisin yan. Sasabihin lang nila na nalo sila sa loto sa Amerika, sa Hong Kong, sa China.
Ha? Ako wala na. Finish na. Ganun ho. Ganito ho yan. Sa mga ano po, nananalo ng mga loto sa ibang bansa, binibili ng mga yan. Oo. Kung halimbawa, panalo nyo, malaking halaga. Halimbawa ho, mga 90 million US dollar. Kung gusto nyong kumita, humanap kayo ng tulad ni Sarah. Ibenta nyo sa kanya. Pag nabenta nyo sa kanya, yung 90 million US dollar nyo, pwede pa niyang dagdagan niyang gawing 100. May plus 10 pa kayo, ibenta lang. Pagka na-ibenta, sasabihin nila sila yung nanalo. Para yung pera nila, mga kababayan, ayun, nalinis na ng gusto. Nagets nyo po ba? Ayan po ay isang halimbawa ng money laundering. Ganun po. Yung iba naman sa casino. Pero yung casino wala na Naano na ni Pangulong Bongbong na nabuko. Oo, nabuko na. Oo, di ba? Sir, may pa-content mo pagka naku, yun na nga. Tuloy. Wag na, premium kasi wala na naman yumao na yun. Oo, wag na natin idamay. Wala naman ng kinalaman yun. Tuloy. Ay pinalabas na pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na mapalalakas nito ang posisyon ng bansa bilang magandang lugar para sa foreign direct investments Correct. o pamumuhunan at makikinabang din dito ang mga Pilipino, Yan. lalo na po ang mga OFW. Correct! Para sa inyo mga OFW yan! Ganyan po kagaling ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi po nagawa ni Digong. Bakit po magagawa ni Digong yun? Siya numero 1 na gumagawa nun. Hindi magagawa talaga ni Digong na linisin yan. Siya mismo unang-unang dumumi dyan. Paano pa? Sino to makikinabang? Yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga OFW, kita nyo? Ganyan ho, mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga ho, yung pagmamahal natin sa kanya, kulang na lang langgamin. Di ba? Malaki umano ang naging papel ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pag-alis ng bansa sa gray list. Kita nyo, malaki ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos para mawala tayo sa listahan, ng mga yan. Pero nung panahon ni Digong, naku, Diyos ko po, grabe talaga. Ang kaperahan, pera sa pogo, pera sa droga, nililinis nila. Perang ninakaw nila sa gobyerno, nililinis nila. Galing, mga kababayan? Basta sa pera, Duterte nangunguna. Pagdating sa serbisyo, mga kababayan, maipagmamalaki nyo si Pangulong Bongbong Marcos natin. Pero si Digong, pagmamalaki nyo dyan? Nakakahiya na nga yan Matapos ipalabas ang Ay, ex ganyan. ng bansa, lalo na po ang mga OFW. Malaki umano ang naging papel ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pag-alis ng bansa sa gray list. Kita Matapos ipalabas ang Executive Order number 33 na nagsilbing roadmap para tugunan ng action plan na itinakda ng FATF. Kita nyo? Ayan na, mga kababayan. Accomplishment na naman ni Pangulo. Galing, 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 galing. Our beloved Boss Mike